Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mga kababayan, nagbago ulit ang galaw at ang mga lugar na dadaanan ni Bagyong Ramil ngayon matapos ang paglandfall nito sa Sorsogon. Biglang bumaba ang track nito at ayon sa datos may naasahan pang susunod na landfall. Alamin natin ang pinakabagong update dito at ang mga lugar na susunod na tatawirin ng bagyo. Ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, ngayong hapon ang sentro ng Tropical Storm Ramil ay matatagpuan sa baybaying karagatan ng Mauban, Quezon. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 75 km per hour, malapit sa gitna at may bugso na hanggang 100 km per hour. Sa kasulukuyan, kumikilos ito pakanluran-hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 450 km mula sa gitna, dahilan upang makaranas ng malalakas na bugso ng hangin at masungit na panahon sa malawak na bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas. Dahil dito, nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa malaking bahagi ng Luzon. Sakop nito ang mga lugar sa silangan ng Quirino, gitna at timog na bahagi ng Nueva Vizcaya, central and southern portion ng Benguet, central and southern portion ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, gayon din sa may Bulacan, Tarlac, Pampanga, hilaga at gitnang bahagi ng Zambales, hilagang bahagi ng Metro Manila, northern and central portion ng Rizal, hilagang bahagi ng Laguna, hilaga at silangang bahagi ng Quezon, maging sa Polillo Islands, Camarines Norte at sa may hilagang kanluran ng Camarines Sur. Mag-ingat mga kababayan dahil sa mga lugar na ito, inaasahan ng gale force winds o malalakas na bugso ng hangin sa loob ng 24 oras na may lakas na nasa pagitan ng 65 hanggang 90 km per hour. May panganib ito ng hangin na maaring makasira ng mga magagaan na instruktura, magpabagsak ng mga sanga ng puno at pagkasira ng mga linya ng kuryente. Samantala, nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang mga lugar sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Zambales, Bataan, maging sa nalalabing bahagi ng Metro Manila, Quezon, Rizal, Laguna, gayon din sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern and central portion ng Masbate at sa may Burias Islands. Sa Visayas, nasa ilalim ng signal number 1 din ang mga lugar sa Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at sa may hilagang bahagi ng Samar. Sa mga lugar na ito, mararanasan ang strong winds o bugso ng hangin na may lakas na 40 hanggang 65 km per hour. Maaari pa rin magdulot ito ng minor to moderate na impact sa buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Ayon naman sa pinakabagong heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, inaasahan ang 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan ang mga sumusunod na lugar sa Camarines Norte, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, Batangas, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Aklan at sa may Antique. Samantala, nasa pagitan naman ng 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Ilocos Sur, Ilocos Norte, gayon din sa may Apayao, Abra, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, maging sa Masbate, Iloilo, Capiz at sa may Palawan. Bukas araw ng Lunes, October 20, tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm sa mga lugar sa Pangasinan, La Union at sa may Zambales. Mga kababayan, maging alerto dahil ayon sa Pag-asa, maaring mas malakas pa ang buhos ng ulan ang pwedeng maranasan sa mga mababang lugar at bulubunduking bahagi. Kaya mas malaki ang panganib o posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman sa latest update ng direksyon at galaw ni Bagyong Ramil,
Patuloy na gumagalaw ito sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran at inaasahang tatama sa kalupaan ng Quezon Province sa mga susunod na oras. Pagkatapos nitong maglandfall, tatawid ito sa kalupaan ng Southern hanggang Central Luzon. Kabilang dito mga kababayan ang mga lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Pagsapit ng hapon o gabi, inaasahang lalabas na ito sa baybayin ng Pangasinan o Zambales, kung saan muling dadaan sa karagatan ng West Philippine Sea. Pagkatapos magpapatuloy ito sa direksyong Pailagang Kanluran at posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o tanghali. Habang tumatawid sa kalupaan ng Luzon, si Ramil ay maaaring bahagyang humina dahil sa frictional effect ng kabundukan. Subalit paglabas nito sa karagatan, lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea, malaki ang posibilidad na muling lumakas ito at umabot pa sa severe tropical storm bago tuluyan lumabas ng bansa. Ibig sabihin, kahit pa makalabas na ito ng PAR, maaaring magdulot pa rin ito ng malalakas na ulan at bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Ayon naman sa lagay ng kondisyon ng hangin at karagatan sa loob ng 24 oras, napakataas ng mga alon na aabot sa 4.5 meters ang taas sa mga baybayin dagat ng Isabela, Aurora, Camarines Norte at Polillo Islands, gayon din sa kanlurang baybayin ng Pangasinan, Zambales, Bataan at Batangas at sa may hilagang kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island. Aabot naman sa 3.5 meters ang taas ng alon sa hilagang bahagi ng Camarines Sur, gayon din sa hilaga at silangang baybayin ng Catanduanes, hilagang baybayin ng Quezon at silangang bahagi ng Cagayan. Samantala sa Batanes, sa mga natitirang baybayin ng Cagayan at Babuyan Islands, pati na rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Albay at Sorsogon, maaaring umabot sa 3.5 metro ang taas ng alon. Habang sa Marinduque, Bicol Region at sa hilaga at silangang bahagi ng Northern Samar, posibleng umabot sa 2.5 meters ang taas ng mga alon, gayon din sa baybayin dagat ng La Union, gayon din sa mga natitirang bahagi ng Pangasinan at Quezon. Mga kababayan, sa ganitong kondisyon, lubhang mapanganib ang paglalayag sa lahat ng uri at laki ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuhan natin ang lahat ng ating marino at mangingisda na manatili muna sa ligtas na pantalan. Para sa mga nakatira sa coastal areas, maging alerto rin sa posibilidad ng storm surge o biglaang pagtaas ng tubig dagat. Ihanda ang mga mahalagang gamit at kung may abiso sa paglikas, sumunod agad sa mga otoridad. At laging makinig sa mga abiso mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na otoridad para sa inyong kaligtasan. Mga kababayan, habang patuloy na nananalasa si Bagyong Ramil sa ating kalupaan, manatiling alerto at updated sa mga pagbabago ng direksyon nito. Ihanda ang inyong emergency kit, siguraduhin may sapat na pagkain, tubig, flashlight, baterya at mga pangunahing gamot. Patibayan ang mga bubong at alulod lalo na kung gawa sa magagaan na materyales. I-unplug ang mga electrical appliances kapag nagsisimula ng bumuhos ang ulan at lumakas ang hangin. Para sa mga nakatira malapit sa ilog at gilid ng bundok, maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Kung may abiso ng evacuation, sumunod agad. Habang patuloy nating minomonitor ang paggalaw ni Bagyong Ramil, tandaan po natin mga kababayan, ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa ating kahandaan at disiplina. Maging mainawon, makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon. At para sa susunod na pinakabagong weather updates, manatiling nakamonitor dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga kababayan at huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang mga kababayan natin ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat isa. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.